Natuklasan na ang bagong gospel na magpapatunay ng ating Panginoong Jesucristo ay tao at hindi Diyos. Ayon sa gospel na ito, ang ating Panginoong Jesucristo ay purong tao at hindi Diyos. At marami nagsasabi mga dalubhasa, maging ang mga scholar ng Biblia, na ang Biblia ay may mga maling salin at maling pagkaunawa na sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Ito, simulan natin. Isang gospel ang natuklasan na nagsasabi na si Kristo ay tao talaga at hindi Diyos. Sa pag-uusap na ito, magkaroon tayo ng pare-parehong masustansyang mga komento. Sa natuklasang gospel o libro na nagpapatunay na si Kristo ay hindi Diyos. Okay, so ang sabi niya, natuklasan na daw ang bagong gospel na magpapatunay na si Kristo ay hindi Diyos. Ngayon ang tanong ay, dapat ba natin itong paniniwalaan? Ang pasagutin natin ay ang Biblia mismo. Ayon dito, subalit kahit kami o isang anghel man na mula sa langit ay mangaral ng ebanghelyo na salungat sa ipinapangaral namin sa inyo, sumpain nawa siya ng Diyos. Gaya ng nasabi na namin noong una pa, sasabihin ko ulit ngayon, kung ang sino man ay nangangaral ng salungat sa ebanghelyo na inyong tatanggap, sumpain nawa siya ng Diyos. So ang sino mang mangaral ng ebanghelyo na salungat sa ipinapangaral ng mga apostol ay sumpain nawa siya ng Diyos. Ito ay isang warning na kung may nagtuturo ng ibang ebanghelyo, isang aral na kontra sa itinuturo ng mga apostol, ito ay dapat nating tanggihan. Isipin mo na lang kung bakit ito sinabi ni Apostol Pablo. Dahil may mga aral, may mga aklat at kung ano-ano pa man na ang laman ng mga ito ay iba sa ipinapangaral nila Apostol Pablo. At ang sabi niya, huwag natin itong tanggapin. Ibig sabihin, ang batayan natin ay kung ano ang naisulat sa banal na kasulatan. At alam mo ba na napakaraming talata sa Biblia na nagsasabing si Kristo ay Diyos. Sila ni Apostle John, Prophet Isaiah, Apostle Paul ay nagpapahayag ng pagka-Diyos ni Kristo. At kahit ang Diyos Ama ay tinawag ding Diyos ang Panginoong Hesus sa Hebrews 1 verse 8. Kaya sa Biblia ay napakaraming talata ang nagsasabing si Kristo ay Diyos. Ngunit wala ni isang talata sa Biblia ang nagsasabing si Kristo ay hindi Diyos. Dahil ang doktrinang si Kristo ay hindi Diyos ay salungat sa itinuturo ng Biblia. At sinasabi din doon sa video na may mga dalubhasa daw na nagsasabi na ang Biblia ay may mga maling salin, may maling pagkaunawa na sa pagka-Diyos ni Kristo. Ngunit ano ang sinasabi ng banal na kasulatan? Ang kasagutan pa basahin natin muli. Ayon dito, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. So ang kasulatan, ito ang hawak nating Biblia, ay kinasihan ng Diyos. Sa wikang Griego, ito po ay theopneustos na nangangahulugang hiningahan ng Diyos o inspired by God. Kaya ang Biblia ay nagmula sa Diyos, bagamat ginamit niya ang mga tao upang isulat ito, pero ang mismong mensahe nito ay galing sa Kanya. At dahil ito ay mula sa Diyos, walang mali ang mensahe nito tungkol sa kaligtasan. Kaya ang Biblia ay ginagamit natin para sa pagtuturo ng katotohanan, pagsaway sa maling aral, pagtutuwid ng likong paniniwala, at pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Ito ang dahilan kung bakit ang Biblia ay ang ating batayan ng pananampalataya at hindi ang mga bagong ebanghelyo. So ano ang babala ni Pablo? Kung ang sino mang mangaral ng ebanghelyo na salungat sa ipinapangaral nila ay huwag natin itong tanggapin. Kaya kung may bagong ebanghelyong nagtuturo ng ibang Kristo, isang Kristo na hindi Diyos, hindi natin ito dapat tanggapin dahil iba ito sa itinuturo ng Diyos sa banal na kasulatan. Tandaan, ang totoong gospel ay hindi nagbabago. Si Kristo ay Diyos ayon mismo sa mga apostol, sa mga propeta, at maging sa Diyos Ama. Kaya sa susunod, kung may marinig kang bagong ebanghelyo, itanong mo ito sa sarili mo. Sang-ayon ba ito sa itinuturo ng mga apostol? Kung hindi, alam mo na ang kasagutan.